channeling your energy. Kung napadaan ka sa video na to, hindi ito aksidente. Maaring may dahilan kung bakit ikaw ang nakakita ng mensaheng ito ngayon. Ang unang energy na lumabas para sa'yo for the Love and Romance Oracle card, adventure. Seek adventure together. It adds excitement to your journey. At pakiramdam ko, may connection dito na parang natigil ang isang cycle. Parehong tao ang naghihintay kung sino ang unang kikilos. Pero ipinapakita ng card na ito na minsan ang relasyon ay nangangailangan ng bagong direksyon, bagong karanasan o bagong pagtingin upang muling mabuhay ang spark. Kung ikaw ito, manatili ka hanggang dulo dahil marami pang gustong sabihin ng spirit tungkol sa sitwasyon mo. Kamusta po kayo? Ako si Astro Luna Quest. Bago tayo magsimula, paalala lamang na ito ay general reading. Kunin lamang ang nagre-resonate at iwan ang hindi para sa'yo. At para sa inyong security, hindi ako kailanman nauunang magme-message para mag-alok ng reading. Kung nais ninyo ng personal reading, kayo po ang unang magme-message sa akin. Gamit lamang ang aking official accounts. Ngayon, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin ng mga cards. Nakikita ko rito ang isang tao na maaaring emotionally withdrawn sa kasalukuyan. May offer ng pagmamahal, may pagkakataon, may communication na gustong pumasok pero parang may pagod o disappointment mula sa nakaraan. Parang sinasabi ng taong ito, hindi ko alam kung handa pa ba akong umasa. May pagkakataong hindi niya nakikita ang blessing sa harap niya dahil mas nakatingin siya sa mga bagay na hindi nangyari noon. Maraming conflict energy, pwedeng external competition, pwedeng may ibang tao, pwedeng magkaiba kayo ng pananaw, pwedeng pareho kayong matigas ang ulo, pero ang nararamdaman ko rito ay hindi ito energy ng kawalan ng pagmamahal. Ito ay energy ng hindi pagkakaintindihan. Parang parehong gustong magsalita pero walang gustong maunang magbukas ng puso. Ito ang energy ng taong may nararamdaman pero hindi consistent sa action. Mataas ang pride, minsan gusto niyang kontrolado ang sitwasyon, minsan gusto niyang siya ang masunod at may pagkakataon ding natatakot siyang maging vulnerable. Kung may separation o distance kayo ngayon, nakikita kong malaking factor dito ang ego at control issues. The Lovers cards, napakalakas ng connection nito. Hindi ito basta attraction lamang. May malalim na soul lesson, may choices, may crossroads, at para sa ilan sa inyo maaring may importanteng desisyon na kailangan gawin tungkol sa future ng relasyon ninyo. Ang The Lovers card ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal, ito rin ay tungkol sa pagpili. Ano ang pipiliin mo? Takot ba o pagmamahal ba, nakaraan ba o bagong simula? May Hierophant card din dito. Para sa marami sa inyo, may potential ang connection na to para sa mga may seryosong commitment. May possibility ng long-term relationship, may possibility ng marriage para sa ilan, pero kailangan mo nang matutunan ang lesson ng maturity, trust at spiritual growth. Hindi sapat ang chemistry lamang, kailangan din ng commitment. Three of Pentacles reverse, ito ang nagiging challenge, hindi nagtutulungan. May kakulangan sa communication, may pakiramdam na parang isa lang ang laging nagbibigay ng effort. Parang may disconnect sa plano o direksyon. Ito ang kailangang ayusin kung gusto ninyong umusad. At Ace of Cups reverse, may sugat pa sa puso, may emotions na hindi pa lubos na nailalabas, may luha na hindi pa naiyak, may pagmamahal na nararamdaman pero hindi nasasabi. Para ilan sa inyo, ito ay indication ng emotional healing na kailangan munang mangyari bago dumating ang bagong simula. At ang The Magician, ito ang napakagandang ending na card. Sinasabi ng universe na hindi ba tapos ang kwento? May kapangyarihan kang baguhin ang direksyon ng sitwasyon. May kakayahan kang mag-manifest ng mas magandang resulta. Pero kailangan mong maniwala muna sa sarili mo.
Ang magician ay paalala na nasa loob mo na ang lahat ng kailangan mo para makuha ang pagmamahal, kaligayahan at relasyon na deserve mo. At ang final message ng mga cards mo, ang pinakamalaking mensahe sa reading na to ay huwag hayaan ang takot, pride o nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan. Ang adventure card ay nagsasabing panahon na upang lumabas sa comfort zone, panahon na para subukan ang bagong paraan, panahon na para buksan muli ang puso sa possibility. Hindi lahat ng kwento ay kailangang matapos sa sakit. Minsan, ang hinihintay mo ay nasa kabilang side ng iyong takot. Bago tayo magtapos, may isa pang mensahe na gustong lumabas para sa ilan sa inyo. At ito ang fork in the road. Ang card na to ay nagsasalita tungkol sa isang mahalagang desisyon. Maaring matagal ka nang nasa isang sitwasyon kung saan paulit-ulit ang cycle, paulit-ulit ang tanong, paulit-ulit ang paghihintay, paulit-ulit ang pag-asa. Pero pinapakita ng universe na dumating ka na sa punto kung saan kailangan mong pumili ng direksyon. Hindi ka maaaring manatili habang buhay sa pagitan ng kahapon at bukas. Para sa ilan, ito ay pagpili kung ipagpapatuloy pa ba ang koneksyon ninyo. Para sa iba, ito ay pagpili sa sarili pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasakripisyo. At para naman sa iba, ito ay pagpili na buksan muli ang puso sa bagong possibility. Ang mahalagang tandaan ay ito, walang maling daan kung ang pinanggagalingan mo ay pagmamahal sa sarili at katotohanan. Ang fork in the road ay hindi babala. Ito ay paalala na mayroon kang kapangyarihang pumili. At katulad ng lumabas na magician card, nasa iyong mga kamay ang susunod na kabanata ng iyong buhay. Magtiwala ka sa iyong intuition. Alam ng kaluluwa mo ang sagot. Maaring natatakot lang ang isip mo na sundan to. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong energy sa reading na to. Kung nag-resonate sa'yo, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-share ito sa iba na maaaring nangangailangan din ng mensaheng ito. Ako si Astro Luna Quest, hanggang sa susunod nating reading.